Meron tayong series sa church and we always do it like this, no? Ang series po natin last month, tama ba? Ano bang series natin last month? Conqueror. But nung nagsimula po yung gitna po ng September, sinimulan natin yung series na Day by Day. Everybody say Day by Day. Nagkaroon ho kami ng tatlong appointments daily na hinahatid. Si JL, alas 6:30, si Jetro, alas 7:30, si Jihaya, alas 7:30. Si Jihaya uuwi, lalabas sa school ng 10:30. Si Jetro naman, lalabas ng school ng 1:30. Si JL naman, susunduin namin ng 3 o minsan 3:30. And then, nag-aaral po ako ngayon ng masteral sa counseling. It's my second year. At sa biyaya ng Diyos, binigyan po ako ng scholarship, grant. And then I was also nominated to become the Secretary of National Council sa buong Pilipinas po ng Zion Christian Community Church. Okay? Pagtitiwala po ng ating Diyos. Welcome po. And then, sa darating po na November, ay may meeting po kami sa Leyte. Nag-book na po kami ng ticket para po medyo mura. Papunta ho kami doon. Ganun po yung meeting kasi magtatagpo po yung Luzon, Visayas, Mindanao, Palawan para po ikamada po yung programa po. At hapon po galing kami sa Ablaze, Pangasinan. Tuwan-tuwa po yung mga pastor, kapatiran natin doon. Noong mga nagdaang buwan, August saka July, galing ho kaming Mindanao, dalawang Mindanao, Zone 1 saka Zone 2. At this week, last na nakaraang week, ay si Pastora po na-elect pa pong president sa STE Grade 7 sa section nila JL. Sabi ko, sige nagdagdag ka pa ng trabaho. At ang tanong ko po sa amin mag-asawa, kaya pa ba natin to? And then, meron kaming outreach every Friday ng Zion North Caloocan tuwing alas 7 po ng gabi. Pagdating po ng hapon ng linggo, ay pumupunta ho kami doon for almost 7 months. And then, may mga mentoring, may mga leadership training po dito. At pagkatapos po, may dalawa tayong churches na medyo may hamon na kinakaharap. So, nakaschedule din kaming pumunta ho doon from time to time. At hindi ho kami makahindi. Bakit? Ang mga pastor po ninyo, hindi nyo lamang pastor dito, local church. Pastor din po kami, national. So, sana maintindihan ninyo na may mga task din po kami at responsibilidad na ginagampanan, pero masaya ho kami na ginagawa iyon. Bakit? Dahil tayo po dapat ay for the body of the Lord Jesus Christ, hindi tayo pang baliwag lang. Kaya nga po, pinagpipray natin itong pong mga outreach na to sa North Caloocan. Hopefully, pag niloob ng Panginoon, makausap natin yung sa Bataan, kina Pastora. Hindi natin alam kung anong gagawin ng Panginoon sa mga projects na ito, but we will see. Pero ang natanong ko lang po sa sarili ko, Lord, how can I do this? And the Lord revealed to me, you live one day at a time. Kung meron ho kayo dito mga problema na kinakaharap, na seemingly impossible, overwhelming, na parang imposible po na malagpasan. Last month, yung motorsiklo po namin na ginagamit namin pang-visitation, sa biyaya ni Lord, after 2 years, natapos na naming bayaran. At ang sabi ko kay Aiza, parang bala kong kumuha uli ng batong ipupukpok sa ulo ko. Hindi na po. Kailangan sa ministry. Na-realize ko po, hindi mo mamamalayan, day by day, God is faithful. Marami ho sa atin dito, we are so overwhelmed. Lord, paano ko babayaran ang mga bayaring ito? Utang, ponduhin. Paano ko malalagpasan ang pakiramdam na to emotionally? Siguro may nanloko sa'yo, may nambudol sa'yo, may nanira sa'yo. Or siguro you're struggling challenges in your family. Alam nyo tayong mga tao, gusto natin ng instant solution Parang, sana Lord, paggising ko, tapos na lahat But that's not how God operates. He will use one day at a time so you will overcome the challenges in life. May nagtanong ho sa akin, Pastor, how do you live life? Paano po pinapamuhay ang buhay? Ang sagot ko lang sa kanya, well, life is lived daily. Hindi mo siya pwedeng ipamuhay ng pang isang linggo, pang isang buwan, pang isang taon. The only way you can live life is you live it daily. Babangon ka araw-araw kahit mahirap. Sino hong bumangon kanina dito kahit mahirap?
Nahihirapan kang huminga, nahihirapan kang isipin na may kakaharapin ka na naman problema eh. Well, pag sumuko ka po, let me tell you this, hindi po natapos yung problema. Because you won't conquer a problem that you don't face. In fact, if you keep on avoiding problem, you're only increasing the distance away from the solution. Because sometimes the solution is in the problem. When you solve a problem, that problem will solve another problem. So don't avoid problem. Amen? Okay, may tanong po ako sa inyo. How do you put an elephant in a refrigerator? Ang laki, no? Tapos lalagay sa rep. Simply, buksan mo yung rep, pasok mo yung elepante. Pastor, ang laki nun eh. Huwag kang makialam. Ako nagtatanong eh. What I mean is, huwag mong gawing komplikado, ang simple lang naman dapat. How do you put a giraffe inside the refrigerator? Pastor, ang haba ng liig niyan. Kaya po ba yon? Kaya. Tanggalin mo yung elepante, pasok mo yung giraffe. One problem at a time. Sabi mo nga sa katabi mo, one problem at a time, baby. Amen? Nagpatawag po yung King of the Jungle ng meeting. Hindi po si Senior Aguila. Nagpatawag po ang King of the Jungle ng meeting sa kabundukan. Sinong hayop po din naka-attend? Yung giraffe, nasa rep eh. Wag mong solusyonan yung problema. Hindi mo naman problema. Amen? Kailangan mong tumawid sa kagubatan na yon, nandun ka, kailangan mong tumawid sa pamamagitan po ng paglangoy sa ilog. Ang problema, yung ilog na yon, known na maraming buhaya. How do you cross that river? Ayun. Languyin mo yung ilog, tandaan mo, wala yung buhaya doon, nagmi-meeting sila. Simple pong question and answer, pero sana ganun lang yung problema, no? Pero what I mean, we can learn some principles on this. Na may mga problema na hindi mo pwedeng ayusin biglaan. Kailangan mo lang ayusin bawat araw. Sabi mo nga sa katabi mo, day by day. Day by day, malalagpasan natin yan. We live one day at a time. At nung time ng pandemic, hindi natin alam kung ano nangyayari, anong mangyayari sa buhay natin. People always ask and check on us by asking a question, how are you doing? Now, how do you answer that question? How are you doing? Well, pag ako tinatanong po ng mga ganong klaseng tanong, how are you doing? I always answer, I am going through it, whatever it is, pain, problems, pressures, day by day. Napansin niyo po, 3 years of pandemic, buhay pa rin tayo ngayon. Bakit? Binigyan tayo ni Lord ng grasya at lakas bawat araw. Palakpakan po natin si Lord. Amen? And you know what? That's a good answer. That's a powerful answer when you say, well, I live day by day. Kasi hindi mo pwedeng dayain, lokohin ng mga tao na sabihin, alam mo, iba ako eh, matapang ako eh, malakas ako eh. Hindi, sa totoo lang po, nabubuhay lang po tayo bawat araw, nakakayanan nating malagpasan ng mga hamon sa buhay. Tama? So, if your mindset is just like that, you're not surviving. Let me say this, no. Hindi ka nakakaraos lang. In fact, you are winning battles one day at a time. Huwag mong isipin sa sarili mo na malayo pa. Ang sabihin mo sa sarili mo, malapit na. Amen? Amen po ba doon? Let's read this verse, yung pinaka-verse po natin, 2 Corinthians chapter 4, verse 16. This is just a review. Therefore, we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Gusto ko po yung kinanta kanina ng praise team eh. Binabago mo ako. Now, if God is changing you, rest assured God is also changing your situation one day at a time. Magugulat ka na lang dahil iniraraos at pinipilit mong bumangon araw-araw, magugulat ka. Pag gising mo one day, inayos na ni Lord yung problemang kinakaharap mo. Amen? Maganda ho ito sa Tagalog eh. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang masiraan ng loob. Isa pa, sabi mo sa katabi mo, huwag kang masiraan ng bait. Hindi kami nasisiraan ng bait o ng loob. Kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy naming pinalalakas ang aming espiritu araw-araw.
may gagawin si Lord sa'yo day by day, pero may gagawin ka rin kay Lord day by day. At napag-aralan natin yung last Sunday that the Acts 2 Church is not just a story of what God did to that church, but also what these people did to God. As a response, they made a commitment that they will develop habits and discipline that will make them resilient to overcome challenges day by day. And Christian life is also just like that. Christian life is live daily. Hindi mo pwedeng, minsan ka lang mag-church, isa sa isang taon, isa sa isang buwan. Diba? Hindi naman pwedeng ganon. Minsan mananalangin, minsan. You must live your Christian life daily, day by day, with the Lord. Hindi po tuwing linggo lang. Tandaan nyo po, bagamat mahalaga ang linggo, mas mahalaga po yung 6 na araw, kung anong pinagagawa po natin doon, na nakikita po tayo ng ating Diyos. So how do you live through that? You live day by day. Now, ngayong umaga na to, we're going to talk a very sensitive topic na palagay ko po, kukurot po sa puso ninyo. How do we trust God for our provision daily, day by day? As I prepared this message, I just realized, kung ginigising ka ni Lord araw-araw, kung pinalalakas ka ng Panginoon araw-araw, it only means that God is providing blessings and sustaining you daily, day by day. Pero ang tanong, paano po ginagawa ni Lord yan? So we're going to talk about God's provision. At ito po'y magmumula sa isang simpleng talata na alam ko po'y memorize na po ng lahat. Matthew chapter 6 verse 11, ganito pong sinasabi. Can you read it with me? Ready? Go. Give us this day our... Isa pa nga po, lakasan po natin. Give us this day our... Now, let me clarify mga kapatid. This prayer is part of the Lord's Prayer. The Lord's Prayer is also called, sabi ng iba, Our Father. Everybody say, Our Father. But the prayer na Our Father is not actually a prayer that is meant to be prayed in a form of memorization. Pwede naman kaya lang po, nung sinimulan ni Jesus yung prayer na to, the Lord's Prayer, ang sabi ni Lord, this is how you should pray. In other words, it's a pattern. It's a structure on how you should pray and approach the Lord. Pattern po siya, structure po siya. So makikita po natin, ano po yung mga structure doon? Structure about facing temptation, structure about recognizing the authority of God in heaven and on earth. And then, here's this verse, structure on how we should ask God for our daily provision day by day. So it's a pattern. Okay, at tandaan po natin, ang prayer na to, the Lord's Prayer, ay panalangin na itinuro ng Panginoon sa mga disipulo. If you're a disciple of Jesus, this is your prayer. This is your prayer. So, yun palang madalas nating binabanggit na, Lord, bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw. Sa ibang relihiyon, kinakanta po ito Nagkaroon pa nga po ito ng kontrobersya, di ba? Kinanta ho ito sa hindi ayos na kaparaanan, but we're not here to judge them, no? Pero ito pala yung bahagi sa isang famous Lord's Prayer ni Jesus. Now, do you believe that daily God can provide all your needs? Do you believe? Now, ano yung needs mo ngayong umaga na to? Physical, emotional, spiritual, social, intellectual. Yung iba pa nga po, may dinagdag na ngayon virtual. Dapat po may wifi, may gadget, may cellphone, no? So, okay lang. Kung ano man yung needs mo, sabi po ni Lord dito, well, pray this prayer, give us this day our daily bread. But the question is, how do you pray this prayer? What are the principles behind this simple and short prayer that would assure us of an answered prayer? Ano ang mga prinsipyo na nakapaloob sa maiksing talata na to na magbibigay sa atin ng katiyakan na katatagpuin nga talaga ni Lord ang panalangin at mga pangangailangan natin sa araw-araw? At panghuling tanong po, paano mo ito dapat ipag-pray? Give us this day our daily bread. Napakasimple po, Pastor. No? Meron po akong nilagay dito na ilang prinsipyo on how this prayer must be prayed. Number 1, it is a prayer of dependence.
Ang Matthew chapter 6 verse 11, give us this day our daily bread, ay panalangin ng pagtitiwala at pagsandal sa kakayahan ng Diyos. Kasi po, ang sabi po dito, himay-himayin natin yung bawat salita, give. Everybody say give. Everybody say give. Alam niyo po bang ibig sabihin ng give? Sa ibang translation po, when we say give, you are as if telling God, Lord, provide for my needs. Ito nakakatawa. Sa ibang translation, ang ibig sabihin ng give, Lord, make sure that we have all we need. So it's a prayer of dependence. Because when this prayer was prayed and was used by Jesus, Jesus was using the word give as a way or a means of provision. At tayong mga tao, gusto ho natin, pag humingi tayo kay Lord, Lord, make sure. Everybody say, Lord, make sure na may food kami sa araw-araw. Parang demanding yarn. May pagka-demanding yung prayer na to, no? Give. Kasi ang ibig sabihin ng give, make sure, O Lord. Now, maraming mga tao ngayon, hindi na nagpipray. Baka nga iba ho sa atin dito, hindi nagpipray. Lalo na, kung meron naman, ba't tayo magpipray? Alam niyo kung bakit? Because our culture today teaches us to be independent. Alam niyo po ba? Ang isang main ideals or doktrina ng mga komunista is this. Religion or trusting God or praying to God is only for the weak people. So why go to church? Why pray? Weak ka ba? Yun yung kanilang idealism. Hello? Kaya hindi sila naniniwala sa Diyos, yung mga atheist. They don't believe on God because they believe na ikaw lang mismo at ako na tao, kaya mo na. And if you're living a life just like that, you're actually embracing the doctrine of communism. Na ang lahat ng mangyayari at gusto nilang mangyari, hindi nakasalalay kay Lord, nakasalalay sa kamay nila. Gagawin ko lahat, anumang puwersa, para mangyari yung gusto namin o kalooban namin. Because if you lean unto God, that's a sign of weakness. Pero alam niyo po, I don't mind admitting that I am weak. Because the truth is, I'm weak. I'm weak. Mahina po talaga ako. Papakita ko sa inyo kung gaano tayo kahina, ha? Ang sabi po sa Bible, ikaw at ako nilikha ng Panginoon sa luwad, sa putik. Whether you like it or not, kahit anong pagpapaganda mo, kahit anong kiskis, pahid mo sa mukha mo. Dumarating yung time minsan, di ba? Nagkakalibag po tayo. Alam niyo kung bakit? Kasi yari at gawa ho tayo sa putik. Magde-deteriorate po yung mukha po natin. Kung nakita niyo ho ako, nung bata pa po ako, mas cute po ako. Nagbabago eh. Tingnan mo yung katabi mo. Cute pa ho yan, 10 years ago. Nag-deteriorate lang. Amen? Because it's a sign na hindi tayo immortal. At hindi po tayo powerful. That's why we need to express our dependence on the Lord. Kailangan nating ipakita, iparamdam lagi, araw-araw na, Lord, kailangan po namin kayo. And you know what? Jesus doesn't mind you and me praying, Lord, make sure that our needs will be provided because God loves hearing that kind of prayer coming from us. Parang mga magulang, di ba? Gustong-gusto ko yung humihingi sa akin sila Jethro, Jehaya, Jael. Parang may kiliti sa puso na they're depending on me as their father. So this prayer, Matthew chapter 6 verse 11, is a prayer of dependence. Sino ho dito kagaya ko ngayong umaga na to, inaamin mo, tinatanggap mo, na kagaya ko, lahat po tayo mahihina, kailangan nating sumandal sa ating Diyos. Amen? Lahat po tayo, hindi natin kaya ang lahat. I mean, may mga bahagi po sa buhay na kaya natin, pero laging ipapakita sa atin ng buhay at ng Panginoon, marami tayong hindi kaya. Kagaya ng kamatayan, hindi mo pwedeng pigilan ng kamatayan. Ang karamdaman, hindi mo pwedeng pigilan ng karamdaman.
ang dilubyo, ang kalamidad, hindi mo pwedeng, that's why, kahit hindi ka Christian, hindi ka naniniwala sa Diyos, when something wrongs happen to a person, what does he pray? He pray, Diyos ko. Because the prayer, Diyos ko, ay isang pagpapakita, Lord, hindi namin to kaya. Kailan ka aamin na hindi mo kaya? Sino dito kagaya ko at kagaya mo? Busy ka sa schedule. And you think that all these schedules will be accomplished by your strength. No. You cannot do this without the strength of the Lord. You need to pray. The reason kung bakit nakakatayo pa rin ako dito because small tasks, small problems, small roles, and big tasks, big problems, big roles, I always entrust it to the Lord. I don't claim that I can do it all. Alam niyo po ba, sabi sa psychology, we cannot multitask. Hindi tayo pwedeng mag-multitask eh. Magsa-self-destruct po tayo eh. From time to time, kailangan nating sumandal sa ating Diyos. At lahat ng meron po tayo galing sa ating Panginoon. Sabi po dito, sa 1 Corinthians 4:7, what do you have that you did not receive? Yan, verse pa lang na yan ay patunay po na you need to depend on the Lord. Because kahit sabihin mo, galing ito sa iba, galing ito sa sipag ko, galing ito sa husay ko, galing ito sa diskarte ko. Hindi po. Ang sabi po ng Panginoon, anong meron ka ngayon na hindi galing sa Diyos? Na hindi bigay ng ating Panginoon. Amen? Lahat ng meron tayo ngayon, pahiram lang ni Lord at pwede niyang bawiin anytime. Pwede rin niyang dagdagan. Palakpakan niya po natin si Lord sa buhay po natin. That's why you need to pray this kind of prayer. Give us this day our daily bread. Ano pong take-away truth po natin dito? You can come to God through prayer without first admitting that you are weak and that you badly need Him. You are nothing without Him. You know what? I don't mean to judge you, but the reason why you're not praying because you think that everything you own comes from you. And everything you will have tomorrow will comes from you. You're wrong. You need to pray the prayer of dependence. Kasi lahat ng kakailanganin natin bukas magmumula sa Diyos. Amen? Huwag kang mag-alala. Basta pag nakita ng Diyos na sumasandal ka, alam niyo may mga times tayong mga parents, paldo. Amen? Masarap sana yung nahihilo ka kakabilang ng pera. No? Nahilo ako kakabilang ng pera eh. Nasusuka na po ako. Bakit? Ang dami pong blessing eh. Ano nangyari sa'yo? Nangalay yung kamay ko, kakabukas ng rep, napakaraming laman. Pero may mga time wala. Amen? Amen? Sino dito wala? Oh, ayan, walang maitaas eh. But you know what? Kahit po sa time na wala, pag humingi yung anak mo, papayag ka ba na wala ka maibibigay? Hello? Papayag ka ba? Hindi. Gagawa ka ng paraan. Ito po isang patunay na tayong mga ama at ina na hindi perpekto, marunong magkaloob ng pangangailangan ng ating mga anak. How much more yung Diyos po natin na siyang pinagmumulan ng lahat. Pag sumasandal ka sa Kanya, gusto ng Diyos that you lean unto Him and you trust Him and that God will always provide for all your needs. Pakitapik nga yung katabi mo, sabi mo sa Kanya, don't worry. Depend on God. Magtiwala ka sa Diyos. Amen? Tiwala ka sa Diyos. May nakausap ako isang mayaman eh. Sabi ko sa kanya, Ma'am, can I pray for you? Alam mo, sabi niya, Pastor, pagdating po sa pera, I am well provided, but can you just pray for my son? He is sick right now. Alam niyo, nung sinabi po niya ito, at naiiyak at naluluha siya, sabi ko, tinan mo nga naman talaga ang buhay at si Lord, no? Meron talagang pagkakataon na ipaparamdam sa iyo ng Panginoon na kailangan mo siya kahit gaano ka pa kayaman. Do you believe na kailangan natin ng Diyos? Ngayong umaga na to, ngayong oras na to, do you believe na kailangan mo sumandal sa Panginoon? Kailangan mong manalangin ng prayer of dependence because you need the Lord. You need to depend on the Lord. Sabi ni Joey Bonifacio, prayerlessness is a sign of prideful independence. When you don't pray, you're as if telling God, Lord, I can do this on my own. Stay away, Lord. Alis ka na muna dyan. Get out of my way. Ako po ang gagawa nito. Up until there will be a problem at ipapaalala sa iyo ng problemang ito.
tingin ka sa taas, nakakalimutan mo na ang Diyos. Amen. Everything is a gift from the Lord. But you know what? The most amazing about this prayer, give us this day our daily bread, is this. Ang prayer na ito ay reference ni Jesus sa provision sa Israel nung sila'y nasa wilderness. Because day by day, the Lord is providing for all their needs. When you pray this prayer, always remember, kung nagawa ng Diyos na ipagkaloob ang pangangailangan ng mana o tinapay ng mga Israelita, maraming libong taon na nakaraan, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Siya'y laging magkakaloob sa iyong pangangailangan. Exodus 16 verse 4 says, Then the Lord said to Moses, I will rain down bread from heaven. Grabe po, no? Umuulan po ng tinapay. The people are to go out each day and gather enough for that day. Hindi po sinabing ang pagkain ay pang isang linggo. Alam niyo kung bakit? Tanungin ako bakit. Kasi pag inimpok nila yung pagkain, dinamihan nila, inimpok nila para sa susunod na araw, nabubulok. It was meant to be enjoyed and consumed each day. So why are you worrying for tomorrow? Kung may binigay si Lord sa iyo ngayong araw na to, rest assured bukas, kakatagpuin ka ng ating Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Magtiwala ka sa konsepto that our God is a God of daily. He's a God of everyday. Amen? Tuloy natin yung verse. In this way, I will test them and see whether they will follow my instruction. The moment na nilabag mo yung batas na to, the dependence will shift from God towards you. Ikaw nang bahala dyan. Sabi ni Lord, ikaw nang bahala dyan. Hindi ka pala nagtitiwala sa akin eh. Sige, ikaw nang bahala. Pababayaan ka ng Diyos. At ikaw ang magdadala ng bigat. Numbers 11 verse 9. Kanina po, umuulan. Ito po, matindi. Nagkahamog lang po. At night when the dew fell upon the camp, the manna also fell. Hindi lang sa umaga nagkakaloob ang Diyos, pati sa gabi. Sino ho dito, pagdating ng gabi, hindi ka makatulog? Panginoon, pwede po bang tagalan mo ang oras ng gabi? May maniningil. Di ba? Ito po ako po yung pastor ng 17 years na po. May nagsabi sa akin, sabi ko sa prayer meeting namin, pag-pray mo yan kapatid, kaya yan eh. Sabi niya, pastor, yes po, nagpipray po ako pero Lord, pastor, matutulog na po tayo, gabi na eh. May kakausapin pa ba si Lord para tulungan ako? Ang ibig niya sabihin, tulog na po sila lahat, Lord. Sabi ko, huwag ka mag-alala. Kahit natutulog po yung mga tao na yan o sino man yan, may gagamitin at kakausapin ng Diyos para tulungan ka sa problema mo kinabukasan. Your God and my God is not just a God of daily, the God of the day, He's also the God of the night. Sabi mo nga sa katabi mo, tulog ka. Huwag ka mag-worry. Amen? Matulog. Hello? Matulog ka. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong pangangailangan. Pag nalaman ni Lord na malinaw na sa Kanya ka sumasandal, si Lord ang may responsibilidad sa pangangailangan mo sa pang-araw-araw. Palakpakan natin ang Diyos sa ating buhay. Marami akong maibibigay na biblical example. Ang Israel, nag-depend sila kay Lord daily. They were provided all their needs. For 40 years. Everybody say 40 years. Grabe, mga anghel po nagmamasa sa taas na, Lord, hanggang kailan ba natin gagawin to? Ano ba ibubuhos natin? Putok naman, putok. Bukas naman, bread talk naman. Ba, social, di ba? Next week, red ribbon. And Lord, hanggang kailan namin ito gagawin? Alam mo, sabi ni Lord, hanggat lagi silang nagtitiwala sa akin araw-araw. Pag lagi kang nagtitiwala kay Lord araw-araw, hindi mauubos ang pagbuhos ng pagpapala ng Diyos sa langit, patungo sa iyong hapagkainan at sa iyong tahanan. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, araw-araw. Araw-araw. Magtiwala sa ating Panginoon. Si Ruth, byuda. Sino dito? Byuda na, wala pang asawa. Exaggeration yun na, byuda, walang asawa. No? Si Ruth, di ba, walang asawa? Pero nag-commit siya sa kanyang biyenan. Grabe, ito yung magandang example na hindi lahat ng biyenan masama. May mga biyenan talaga na dapat pong pinaglalaban sa buhay. Hindi nilalabanan. Amen? Nag-stick siya kay Naomi. Sabi niya, where you go, I will go. Wherever your God will be my God.
Sabi niya, bahala ka. Biyuda po siya eh. Mamumulot lang siya ng uhay. Hindi ka pwede mamulot ng uhay nung pag hindi mo pagmamayari, kakilala, yung palayan. Nagkataon po, nilid siya ni Lord na yung kanyang pinupulutan ng mga palay ay palayan po ni Boaz, yung mayaman. Si Ruth, maganda, gumagano lang siya. Sabi po ni Boaz, sino yan? Si Ruth yan, kamag-anak po yan. Yung asawa po niya, kamag-anak niya, sabi niya, tiyakin ninyo na walang gagalaw sa babaeng ito. Sadyain niyong ihulog yung ilang mga uhay na na-harvest. As if hindi niya alam, ihulog niyo para lagi siyang mapupulot. Huwag niyong i-harvest lahat. Tiyakin niyo na pag siya'y dadaan sa pinakahuli. Kasi po, fields nila yon may mga taga-harvest. Susunod po yung mga katulong lang, mga mahihirap, yung matitira lang yung kanila. Pero ang sabi ni Boaz, tirhan niyo sila ng bahagi para matiyak meron siyang mauuwi. And God is like that. You will be amazed. Hindi mo maintindihan, hindi mo ma-explain, Lord, paano mo ako binubuhay, Lord, araw? How do you sustain me, Lord? Pag nakita ni Lord na nagtatrust ka sa Kanya, He will make a way where there seems to be no way. He is our way maker, miracle worker, light in the darkness. Amen ba? Si Job, nawala lahat sa kanya. Pero alam nyo, ang heart ni Job, simple lang eh. Ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang nagkakaloob. Purihin ang Panginoon. Sabihin nyo nga po yan, purihin ang Diyos. Nagbigay siya, kinuha niya, purihin ang Diyos. Dapat ganun po yung heart natin. Hindi tayo nandito sa church kasi may binigay siya eh. Dapat nandito ka sa church kahit wala siyang binigay. Kasi alam mo sa dulo, magbibigay ang Panginoon ng doble pa. Amen? Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, there's always double for all your trouble. Sa lahat ng trouble mo, may dobling ibabalik at igaganti ang Diyos para sa atin. And then si Elijah. Si Elijah pinakain po, pinainom ng tubig sa river. Nung natuyo na po yung river, sabi ni Lord, mga uwak naman. Grabe, sa dinami-dami ng ibon na gagamitin, uwak pa. Ang mga uwak, scavengers. Maruruming ibon, pero sabi ni Lord, hindi ako limitado, malinis na ibon, maruming ibon, I will always provide. Minsan nakatingin ka lang lagi kay boss mo, sa kinsenas katapusan. Nakatingin ka kay Shopee, 5-6, Bombay, lahat na tinitingnan mo. Minsan tinitingnan ko kung meron ba kaming member dito sa church, tumataya sa loto, meron ba dito tumataya sa loto? Nagno-notes Pilipos 4:13, Rumble, Isaiah 40:31, sagad. Sa wedding pala yun, no? Kanino ka nakatingin? Kanino ka nakatingin? Kay Lord. And the Lord will provide all your needs. 1 Kings 17:2-5. Then the word of the Lord came to Elijah, live here, turn eastward, hide in the Kerit ravine, east of Jordan. You will drink from the brook that I have directed the ravens to supply you with food there. Kapatid, sunod ka lang kay Lord, pag sumusunod ka, nandun yung provision. Kaya lang tayo nagkukulang lagi kasi di tayo sumusunod. Sa panahon po ni Elijah, obedience po ang nag-sustain sa kanya. Sabi ni Lord, punta ka doon. Ubos na Lord punta ka naman doon sa balo. Naalala nyo? Pagkatapos dito, balo naman ang nagpakain sa kanya at pinadami ni Lord yung pagkain na inihandog ng balo kasi binigay niya sa propeta ng Diyos. Sino ho dito, kulang ka sa faith? Taas nga pong kamay. I don't think kulang tayo sa faith. I think kulang tayo sa obedience. Hindi tayo nagkukulang sa pananampalataya. Lagi nga tayong nananalangin lagi tayong nagpipray Ang kulang sa atin, yung ikondisyon yung buhay natin, iposisyon natin yung buhay natin sa pagsunod sa kalooban ng ating Diyos. Dahil pag kinondisyon mo ang buhay mo, nilagay mo yung sarili mo sa posisyon at sa lugar na kung saan nandun yung kalooban ni Lord, nandun yung pagpapala. Nandun yung blessing ng ating Panginoon. Pakisabi nga sa katabi mo, sumunod ka. At susunod ang pagpapala sa buhay mo. Amen? Ang sabi po ni Thomas Boston, we must depend God at every stage of the process by which our food comes to us. May proseso po bago makarating yung pagkain sa atin, di ba? Tinatanim, sinasaka, nilalagyan ng fertilizer, binabantayan, hina-harvest, papakiskis, ibebenta, lulutuin, ihahain,
kakainin. Sabi po ni Thomas Boston, yung proseso na yun, pagkatiwalaan mo ang Diyos, never take for granted yung pagkain nasa lamesa. Hello? Yung pagkain na kinakain at kinain mo kanina, pasalamatan mo si Lord doon because may proseso yan bago nakarating sa iyo yan. Pati yung inunguya mo ngayon, kung ano man yung inunguya mo, at ngunguyain mo mamaya, may proseso yan bago nakarating. So sabi niya, we depend on God when our food is still on the field, nasa palayan pa. We depend on God when our food is still in the storage barn. We depend on God when our food is on the plate and even in our stomach. Alam niyo kung bakit? Kahit nasa tiyan na, paano kung yung nabili mong pagkain, may lason pala? Hindi lahat ng pagkain, malinis, marumi. So lagi kang magpapasalamat at sasandal at magtitiwala kay Lord, Lord, salamat sa pagkain ito. Amen? Why? Because if God will withdraw His hand, kung tatanggalin ng Diyos sa proseso para maipagkulob ang lahat ng pangangailangan mo, our food will all vanish, the beast would disappear. Sabihin ng mga hayop, yung mga kalabaw, walang mag-aararo, the sun will go out like a candle. At nangyayari po yun. Ginawa ng Diyos yun sa COVID-19. Nawala lahat. Gusto mo bang mangyari yon dahil hindi tayo grateful? Hindi tayo faithful sa pagtitiwala sa Kanya? So ang lesson ko po na nilagay dito is this. Your food is much a gift from God as the manna in the wilderness. So give thanks to the Lord. Sabahin niyo ako magbasa. Many Christians recognize this by saying, grace at meals. This is a tradition. It reminds us 3 times a day that God is always providing for all our needs. Mga kapatid, do you ever pray when you eat? Pastor, pag public places, wag na mag-pray, nakakahiya. Bakit? Nagbabayad ka. Pangalawa, sa kanila ba galing yung food na yon? Yung babayad mo, sa'yo ba galing? Hindi. Kay Lord. That's why you must never forget to say grace or thanks when you eat. Meron akong nilagay dito na practical. Gusto niyo ng practical? Paano natin gagawin? Ito, practical. Hanap food, depend on God. Puros H po ito ha. Hanap food, depend on God. Handa food, depend on God. Higup food, wala na akong maisip eh. Higup food, kung hihigupin man yan eh. Depend on God. Hanap, handa, higup food, depend on God. Pag nakain mo na, himas food, depend on God. Lord, huwag sasakit tiyan ko, palakasin mo ko para magamit ko po yung nutrients na to sa mga gagawin ko araw-araw. Sabayan niyo nga pa ako. Hanap food. Ready, go. Hanap food, handa food, higup food, himas food. Always depend on the Lord. Palakpakan natin si Lord sa ating buhay. It's not just a prayer of dependence, it's also a promise of faithfulness from the Lord. Itong Lord's Prayer na to na napakasimple, give us this day our daily bread, it's a promise of dependence. Kasi po ang sabi dyan sa verse, give us this day our daily. Everybody say daily. Everybody say daily. Alam niyo yung sabihin ng daily? Yung pagkakagamit ng daily dito? Daily means, are you ready for this? Daily means that God has a track record of His faithfulness in your life. Maaasahan mo siya na hindi siya papalya ngayon at bukas. Bakit? Dati at noon ka pa niya pinapakain at hindi ka niya pinapabayaan. Amen? This prayer is a promise of faithfulness. At alam niyo mga kapatid, billions of people were provided by the Lord for almost 1,000 years na. Simula ngayon. Ilan na po ang tao sa buong mundo? Bilyon. Tama? Ilang taon na yung mundo na may tao? Baka hindi lang thousands, baka millions pa po, no? Pero alam niyo mga kapatid, hindi ka pa buhay noon pa man, bawat araw, lahat ng mga nauna sa atin, pinapakain ni Lord. Daily. Everybody say daily. So this prayer is a reminder that this is a promise of faithfulness ni Lord sa ating buhay. When you come to God and ask for a new blessing, be sure you bring Him a receipt of the previous blessing. Paglapit mo sa Diyos para humingi ng blessing through this prayer, magdala ka ng resibo, magpasalamat ka at sabihin mo, Lord, tapat ka kahapon,
tapat ka ngayon. May resibo ako. Okay? Amen ba, mga kapatid? Now, I'm gonna use an illustration. Sino ho dito gumagamit ng cheque? Cheque. Okay? Siyempre po, mga businesswoman, businessman. Sino pa po? Okay? Sino ho dito mahilig lang mag-check? Pero walang cheque. Okay? Ito po ay cheque. Okay? Wow, social. Okay, mag-alala, hindi akin to. Saka, wala na ho ito. Ito yung cheque po ng church sa Rural Bangkampandi. Well, na-close na po yung Rural Bangkampandi. Pero ito yung cheque. No? So, ang cheque po ay pinipirmahan lagi, di ba? Alam niyo ba kung anong ginagawa natin kay Lord every day? Susulat tayo ng cheque sa Kanya. Lord, ito po kailangan ko ngayon. Ito po, Panginoon, ang needs ko. Grabe, no? Yung iba ho sa atin dito, kung maka-request kay Lord, hindi lang hundreds eh. 20,000, 100,000. Si Lord naman mapagbigay. Do you believe on that? Mabuti si Lord eh. Pero totoo ba minsan sa mga gumagamit ng cheque, may time nagdududa ka, Lord? Mapopondohan ba to? Everybody say pondo. Mali ka kapatid, hindi kasi pondo dapat ang tawag eh. Provision ni Lord. Kasi hindi ikaw magpopondo, ang Diyos. Remember the first step, the prayer of dependence. Now, sa mga gagamit ng cheque, ang suggestion ko po sa inyo para hindi kayo malula, hindi kayo matakot. Huwag mong tingnan yung blankong cheque na susulatan mo, i-issue mo at popondohan mo. I would encourage you na bilangin nyo yung mga natanggal na cheque na may tira dito. Kasi yun yung magpapaalala sa'yo. Provide ni Lord yung mga in-issue mo. Hindi ka papabayaan ng ating Panginoon. Amen? Aba, kung may magbibigay ng cheque sa akin mamaya ba? Sa church, lalo na. Matutuwa tayo sa ating project, di ba? Sabi ni Peter Lewis, we urge God to write new checks for us, but we rarely flick through the check stubs. Yun yung check stubs, yung mga natanggalan na, natapos na, nakaraos na, nabayaran na, napondohan na. Amen? But if we did, sabi niya, kung gagawin lang natin, we would find our name attached to the innumerable gifts and benefits, the protection, the provision coming from Him, and you would say again and again that the blessings had been imparted for you many times already. Sino ho dito, marami ka ng checkbook na ubos na? Ate Unity, hindi ka papabayaan ni Lord. Hindi mo to cheque. Cheque ni Lord to. Pag alam ni Lord na sumasandal ka sa Kanya, ang alam nyo testimony ng church natin, mula sa pinagbarilan hanggang dito, wala tayong utang. Nabili natin yung lupa, na milyon yung halaga, na wala tayong inutang, pero may hinuhulugan. Anong kaibahan nun, Pastor? Hindi parang utang yung tawag kasi hindi tayo pinipressure eh. Walang porsyento, pero kailangan pa rin bayaran. At meron tayong integridad as a church, galing kay Lord, na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Amen. Amen ba? The track record of God's faithfulness to you will encourage your faith in His provision. Hindi sa pondo mo. Please, huwag mong tawaging pondo mo. Pondo ni Lord. Kay Lord magmumula yon. At pag kay Lord magmumula yon, hindi yun mauubusan. Amen? Sino dito naniniwala, hindi nauubusan ng supply ang langit? Laging may pondo, hindi siya magkukulang. As you look at particular needs that you have right now, at this time, always trust in God's faithfulness. Everybody say, God is faithful. So bakit tayo nagwo-worry? This is an anxious time for all of us. And affirming God's faithfulness is a great antidote to anxiety. Totoo ba minsan kahit ang mga Kristiyano na nagdududa, nababalisa din? Amen? Di ba kahit nag-pray na tayo, nagpulasan na tayo dito, amen, God is good. This is how I fight my battle. This is how, naku po. Nang uwian na, hagay, hana ba? Pero sabi ni Lord, okay lang na mabalisa, pero bawiin mo yung kabalisahan mo, ibaling mo ang tiwala mo kay Lord.
At pag binali mo yung tiwala mo kay Lord, the Lord will always provide for your needs. Sabi sa Matthew 6:25 to 26, pakibasa nga po natin ng malakas. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food and the body more than clothes? Look at the birds of the air. Anong sabi dito? They do not sow or reap or store away barns, and yet your heavenly Father, ano po ang ibig sabihin ni Lord? Hey, I have a track record sa mga ibon sa langit. Hindi sila nagkukulang. Kayo pa kaya? Na mahal ko. Si Jesus hindi namatay sa mga ibon. Si Jesus namatay para sa iyo at sa akin. Ganun niya kanya kamahal. Tapos pagdududahan mo yung katapatan ng Diyos. Who among you here believe God is faithful? God is faithful every day sa buhay po natin. Matthew 26 to 26. As they were eating, Jesus took some bread and blessed it. Then He broke the pieces and gave it to His disciples and say, anong sabi niya sa tinapay na yon? Take this and eat it, for this is my... Ang isang assurance na hindi magkukulang si Lord sa kanyang katapatan, ang inaasahan mong pagkain araw-araw, ay binayaran niya ng kanyang banal na dugo at katawan doon sa krus ng Kalbaryo. This is not just a promise, this is actually a covenant. Parang echo po ng Romans chapter 8 na kung hindi nga niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak, pagkakaloob rin niya lahat ng ating mga pangailangan na pawang material lamang. Palakpakan po natin si Lord if you trust in God. God gave us the bread that sustains our bodies, but on the cross, Jesus gave us the bread that saves and feeds our soul. Amen po ba doon? Sa krus ng Kalbaryo, hindi lang tinapay ang binigay ni Lord, pati yung ating pangwalang hanggang pangailangan, ang kaligtasan, ibinigay ng Diyos. Now, kung kayang mamatay ni Lord sa krus para ibigay yung kaligtasan sa atin, di ba niya kayang ibigay yung needs natin araw-araw? History-wise, there's no question that He is faithful, but the question is, are you thankful and are you grateful? History-wise, faithful si Lord eh. Ang tanong lang dito, tapat ka ba sa Diyos? Pangatlo, it's a pledge of compassion. The Matthew chapter 6:11 prayer is not just a, ano sabi natin kanina? Ano yung number 1? Number 2? Number 3, it's a pledge of compassion. Panata at pangako ng pagmamalasakit. Sabihin mo nga, panata at pangako ng pagmamalasakit. Now, this is very shocking sa atin. Bakit? May ganun pala ito sa prayer natin. Notice, tingnan natin yung verse. Hinihimay-himay na natin, nagamit na natin yung give, yung daily. Now, ang ginamit ditong salita ay our. Notice, hindi po sinabing, give me my bread. Napansin niyo po? At pag binasa niyo po yung prayer ni Jesus, the Lord's Prayer, it's in the plural form. Give us this day our daily bread. Do not lead us unto the test, but deliver us. He's using plural. Ano nga ulit sabihin ng plural? Yung mga mahusay sa English po dito, nung nag-aaral. Plural means mabulaklak. Ay hindi, floral pala yon. Sorry. Plural means, ano yung sabihin ng plural po? Marami, hindi po singular. Tama? Okay, pinapatawa ko lang po kayo. Ano po ang ibig sabihin dito? This is a prayer that does not only acknowledges your dependence and trust on God's faithfulness. This is also a prayer that would deepen our compassion towards other people. Paano ho ito pinakita, Pastor? Ito po ay panalangin, hindi lang para ipagkaloob ang iyong pangailangan, kundi para ipanalangin din ang pangailangan ng iba. Alam niyo po ba, pagkatapos po ng worship service na to, meron pa kaming youth service mamaya, may baon ho kami. Kakain kami dito, yung iba po kumakain sa labas. Pero alam niyo po kami mag-asawa, sila Brother William, nagbabaon kami ng extra. Alam niyo kung bakit? Para sa iba na gustong tumikim ng niluto namin o niluto nila. Hey, may tanong pa ako sa inyo. You keep on praying to the Lord. Lord, give us this day our daily bread. Ang tanong ni Lord,
Anak, parang selfish ka ata. Puro sa'yo ah. Because this is not the design of the prayer to be prayed na pang sarili mo lang. The prayer was designed to pray for other people. Alam niyo ang ibig sabihin ng prayer na to? Our daily bread. Ang ibig sabihin, Lord, tiyakin mo meron kami ha, pero Lord, tiyakin mo rin, meron din po ang lahat. Do you pray like that? Do you think like that? Amen? Alam niyo, sorry ha, karamihan sa atin dito, family focus at self-focus. We don't care the needs of other people. And let me just say this. Huwag mong isipin na porket may pera, mayaman, may sasakyan, wala nang need. May need sila. Yung ibibigay mo kahit mukhang hindi nila kailangan, yung thought na binigay mo, it would bless that person. Alam mo, pumipigil sa atin minsan, baka tayo hindi generous? Kasi iniisip natin, meron na po yan. Paano mo nalaman? How did you know na meron na siya? Ikaw nga, pinaalam mo kay Lord di ba? Kaya sabi ni Lord, kung ipapaalam mo sa akin yung pangailangan mo, isama mo yung pangailangan ng iba. This is a pledge of compassion. Amen. Ang tao, ba't kaya ganito? Pag may problema, gusto lagi may kasama. Andiyan ka ba? Banding tayo, kape-kape. Pero tingnan mo, pag masarap ang ulam at pagkain, mag-isa lang. Ayaw mang imbita, di ba? Pero pag medyo papanis na yung ulam, kainin niyo po ito, Pastor. Bakit? Kasi kahapon pa po yan, medyo papanis na. Habulin natin! Sabi ko, pambihira to. Sige, habulin natin, bilisan natin para hindi mapanis. No? Joke lang. Tingnan mo nga yung katabi mo. When was the last time you asked this question? What's your need? Sige nga po, pakitanong yung katabi mo, ano bang need mo? Ayan na, marami nang sasabihin yan. Ganito, ganyan, ganon. Hindi, totoo. Very few people will ask you daily, what's your need? Alam niyo po, ako as a person, not as a pastor, pag may nagtanong sa akin, Pastor, may kailangan pa po ba kayo? Kahit wala na po, ang sarap sa pakiramdam. Totoo ba yon? Yung maalala ka, maisama ka. And you know what? Hindi lang pala ito basta a pledge of compassion. This is a principle ng prayer that God will surely answer. If you're praying for something na hindi lang pansayo, kasama yung iba, our daily needs, sabi ni Lord, I like that. I will give you what you need. The reason kung bakit kinukulang at kinakapos po tayo, pang iyo lang Hindi kasama yung iba. Sikuhin mo ngayon katabi mo, sabi mo sa kanya, sama mo naman ako. Sama mo naman ako. Amen? Apat na bagay po. If you want to become compassionate, apat na bagay. Number 1, hello? You need attention. Alam nyo bakit hindi tayo nagdi-dare na tanungin yung needs ng kapwa natin? Hindi ka naka-attention sa kanya Ang attention natin, nasa pamilya natin. Nasa sarili natin. Totoo po ba yan? Nakapila ka Jollibee, bilihan Gusto mo makasingit ka agad Pero pag may nakita kang talagang hirap na, may bata, would you mind na giving her or him your line? Kahit gutom ka na. Kasi ang reality po, tayo mga tao, gusto natin, tayo nauuna lagi. At tayo ni Lord nun. If you want to develop compassion, pay attention to your surroundings. Hindi porket nakangiti siya, okay siya. Tama ba? Sige nga, tingnan mo yung katabi mo, nakangiti yan, pero hindi okay yan. Di ba? Minsan yung ngiti na yan, papunta na ho yan doon sa pagkasira ng bait. Joke lang po. Biro lang po yun. So, pangalawa, you need sensitivity. Sabi mo sa kanya, huwag kang manhid. Minsan nagpaparinig na, di ba? Tapos na yung cell group. Tapos na cell group. Tapos na cell group, ang layo, sige po. Okay. Uwi na tayo, ha? Okay, uwi na tayo. Ano prayer request mo? Ano po? Sana po safe ako makauwi. Ang cell group, baliwag. Saan ka pa uuwi? San Luis, Pampanga. Sige, pag-pray natin si Sister. Lord, ingatan niyo po siya sa pag-uwi niya. Bye-bye, sis. Take care. Ba't di mo ihatid? Ba't di mo ihatid? May rule kami sa cell leaders po, na pag hinatid po namin,
nagte-text back kami, nakauwi na kami. Yun yung assurance namin na yung tinulong po ng bawat isa, naranasan at naramdaman ng bawat isa. Tama ba yun mga cell leaders? Nandito na kami. And we always exercise gratefulness. Salamat po Kuya William sa paghatid. Salamat Ate Christine sa paghatid. Palakpakan nga po natin yung mga ganong klaseng puso. Ang panalangin na give us this day our daily bread ay isang panalangin na nagsasama sa needs ng iba. Subukan mo, no? Isipin mo yung needs ng iba, ang Lord ang magkakaloob ng pangangailangan mo pag hindi ka naging self-centered. Pang-apat, it's a practice of praise and contentment because the word says daily. Daily means the common necessity or necessary things. Kasi ang sabi po dito sa prayer, our daily bread. Naulit ko lang ng konti, no? Pag pinagsama mo yung daily sa bread, para ho siyang nandun sa pagkain nakalagay, daily nutrition, ilang grams ang kailangan mo. So ang tinutukoy po ni Lord dito, huwag kang humingi ng wants mo, ang hingin mo kay Lord, yung needs mo lang. And the Lord will supply all your needs. Amen? Hindi sinabi ni Lord na kailangan mo ang wants, ang sinabi ng Panginoon yung daily minimum requirement na pangailangan mo. What we need, not what we want, but what we need. In the Lord's Prayer, we are praying that God will give us today's what we will need for tomorrow so that we will not have to be anxious for things. Alam niyo po, ang nakakadagdag ng kabalisahan, yung wants. Kasi pati yung wants, inaalala mo. So sabi ni Lord, mag-stick ka lang dun sa needs and I will take care of it. I-cross out mo muna yung wants. Amen? Okay. Sa Numbers chapter 11, naranasan po ng mga Israelites ang magreklamo. Sabi dito sa verse 4, now the rabble, meaning the non-Israelites, was among the Israelites or the people of God, had a strong craving. Ano daw po yung craving nila? Nahaluan sila ng hindi Kristiyano eh. And the people of Israel also wept again and said, oh, that we would had meat to eat. So nagsawa na sila sa tinapay. Sabi nila, sana po merong karne. Alam niyo po, yung konsepto po ng karne, hindi galing sa kanila eh. Galing po dun sa mga hindi grateful, yung mga non-Israelites. Rabble means, sa ibang translation, non-Israelites. Alam niyo po ba, nagalit ang Diyos. Everybody say, nagalit ang Diyos. Sumiklab yung galit ng Diyos. Inutusan niya yung hangin sa dagat, at yung hangin sa dagat na ito, sinwep po niya yung mga pugo, quail. Tama ba? Ang Tagalog ang English ng pugo, quail ba? So, sinwep po ng hangin na yon na yung lipad ng pugo, about 3 feet lang. So yung 3 feet po, ako kasi 5'7", 5'8" yata ako eh. So mga ganito, kayang abutin. Now, nung kinuha nila yung food, kinain nila, niluto nila. Now, Pastor, saan ho doon yung parusa? Nasaan doon yung parusa? Eh, parang nabaligtad pa, imbes na parusa, blines pa sila ng karne. Ito ho nangyari. Nung kinain nila yung pugo, just about, they were about to eat it, they died. They died. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, na hindi lahat ng pagkain pwedeng maging blessing sa'yo. Lalo na kung hindi ka grateful at thankful sa ating Diyos. Hindi ko po alam kung anong nangyari, maring nabilaukan. Natinik, pero wala naman tinik yung pugo, di ba, kuya? Nabuto siguro. O natuka. Basta ang sinabi po sa Bible, the Lord's anger got hot and ablaze for them, so He killed these people. Sabihin mo nga sa katabi mo, mag-iingat ka. Pag hindi ka marunong magpasalamat, when you are tired of working from home, sino dito work from home? Thank God. Thank God that He has given you a home and a work you can do at home. When you are tired of not seeing family, thank God that you have a family. When you are tired of not meeting together, thank God that we are able to worship like this. And that the Word of God is bearing fruit in people's lives. Sino po dito thankful ka, nandito ka ngayon sa church na to? Sino dito thankful ka, may family ka? Sino dito thankful ka, may work ka? Thank God, huwag ka magreklamo. Kasi baka pagbigyan ka ng Diyos ng isang promotion na hindi blessing yung kapalit,
kasiraan at kuminsan kaparusahan. Hindi lahat po ng opportunity nagbibless sa tao. Just like this story. Last principle. This prayer is a plea for provision. Pakiusap ng pagkakaloob, Panginoon. Sandali, Pastor, parang na-redundant na lang, naulit-ulit na, di ba? Hindi po. Dahil ang ginamit po na verse po dito, ito na po yung panghuli natin gagamitin, sabi dito, pakibasa ng sabay-sabay, give us our daily, everybody say bread. Everybody say bread. Alam niyo po ba kung anong bread ang tinutukoy dito? Ano ba talagang kailangan mo at kailangan ko na dapat mong hingin kay Lord araw-araw? Meron pong 4 na simbolo ang bread dito. Number 1, the physical bread or the literal bread for physical. Pangalawa, the Word of God as a bread for your spiritual life. Amen? Do you need it? Yes, you need it. Pangatlo, the bread of communion, yung kakainin natin mamaya, yung ostia. You need the provision for social interaction. Tamang kaibigan na ilalapit ka kay Lord, hindi ilalayo. And then you need the bread of life for eternal satisfaction. Amen. The question is, are you praying for this bread na ipagkaloob ng Diyos para sa iyo? Or are you just praying for the literal bread? No wonder, lagi tayong gutom. Kulang. Sino dito naniniwala, pwede kang nandun sa isang buffet, pero napakalungkot mo? Hindi ka satisfied. May kulang. Why? You lack the 3 breads na dapat ibigay sa inyo ng Diyos. So when Jesus prayed this prayer, He was not referring for 1 bread. For the daily necessity o kakainin. Bread could mean pera, gastusin, pambayad sa bills. Jesus was telling us, kapatid, anak, higit sa pera ang kailangan mo ang salita ng Diyos. Kailangan mo ang fellowship, mag-church ka. Huwag mong kaligtaan ng pagtitipon. At kailangan mo si Jesus sa buhay mo. Tingnan po natin yung verse na to. Matthew 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but every word that proceeds out of the mouth of God. John 6:35, Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. Whoever believes in me will never go thirsty. John 6:37, anong sabi po dito? Do not labor for the bread that perishes, but for the food that endures to eternal life. So si Jesus po tinutukoy dito. Pag ang sentro ng buhay mo, needs, bills, pera, promotion, na-cross out na si Jesus, hindi ka masasatisfy. Hindi ka masisiyahan. Laging may kulang, may kapos. Kaya nga po, ang paalala ni Matthew sa Matthew 6:31-33, so do not worry, saying what we shall eat. For the pagans run after all these things. And your heavenly Father knows that you need them. Alam na ni Lord na kailangan mo sila eh. Pero basahin natin yung dulo. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag inuna mo si Lord, wag mo siyang unahan, titiyakin ng Diyos na hindi kanya mapapabayaan. Sabi po ni John Piper, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Ang question dito mga kapatid, nasisihan ka ba kay Lord? Masaya ka ba na nandito ka sa piling ng Panginoon? Are you enjoying the word of the Lord? O ibang enjoyment mo, yung makamundo, that will not satisfy. Dito ako magtatapos. Sabi ni Tim Keller, Lord, I worry because I forget your wisdom. Lord, I resent because I forget your mercy. Gumaganti ako kasi nakalimutan ko, mahabagin ka pala sa buhay ko. Lord, I covet. The reason ba't ako nangunguha? Because I forget your beauty. I sin because I forget your holiness. I fear, nag-aalala ako, Panginoon, because I forget na in control ka, hawak mo ang buhay ko. You always remember me. So Lord, please help me remember you. Tayo po'y tumayo para sa isang panalangin. Habang tayo po'y nakatayo, sino ho dito ngayong umaga na to? You believe that only Jesus can satisfy all our needs.
Sino ho dito ngayong umaga na to, masyado kang puno ng pag-aalala para sa araw ng bukas. Samantalang ang nais ng Panginoon sa iyo ay mabuhay ka pang araw-araw. As we close our eyes, I want you to breathe. Huminga ka. Inhale, exhale. Ihinga mo sa Diyos ang lahat ng iyong pangailangan. Trust His faithfulness. Be compassionate to the needs of other people. And inhale the mercy and the grace of the Lord sa buhay mo. Come on, inhale, exhale. At sa umagang ito, ang pangako ng Panginoon, anak, I have a track record of being faithful. Hindi kita pababayaan. Sino ho dito ngayong umaga na to? Ibinabaling, isinasandal mo ang iyong tiwala uli sa ating Diyos. Pwede po bang pakitaas lang po yung kamay mo? If you're telling today, Lord, I trust in you. Hindi ko po kaya. Sa aking pag-aaral, sa aking pamilya, sa aking trabaho, Panginoon, hindi ko alam paano ko tatapusin ito, pero Lord, I trust in you. At humingi tayo ng tawad. The reason bakit tayo nakakalimot sa Diyos because we forget that God is faithful sa buhay po natin. Habang nakataas yung kamay, can you just pray a simple prayer, Lord, forgive me. I forget who you are. Nakakalimutan ko, Panginoon, na tapat ka mula kahapon hanggang ngayon. At hindi mo ako pababayaan. Sa umagang ito, let me pray for you. Pwede niyo po ba akong sabayan sa isang simpleng panalangin? Panginoon, sa umagang ito, isinusuko ko sa iyo lahat ng aking alalahanin, lahat ng aking mga suliranin, problema, maging yung mga hinanakit sa buhay. Ibinibigay ko ito sa paanan ng krus ng Kalbaryo. Panginoon, naniniwala po ako na wala pong mahirap sa iyo. Walang imposible sa iyo. So today, Lord, I trust in you. Sumasandal ako sa iyong katapatan, sa iyong mga pangako, at sa iyong kabutihan sa aking buhay. Today, Lord, provide all my needs. Pero Lord, make me a blessing to other people as well. Lord, help me to share the blessings na mapangiti kayo lagi sa buhay ko. Mula sa araw na ito, ikaw na ang aking Panginoon, Hari at tagapagligtas ng aking buhay. Hindi ako matatakot. Ano ang kayang gawin ng tao sa buhay ko? Ikaw na ang bahala sa akin. Maghari ka, Panginoon. Amen at amen. Ako na lang po magpipray. Kung katabi mo ngayon yung mahal mo sa buhay, hawakan mo yung kamay niya at sabihin mo sa kanya, kaya ng Diyos na natulungan tayo sa pang-araw-araw natin pangailangan. If you have a friend na kasama mo ngayon, hold his hands. Let me pray for you, Lord, today. I just entrust to you ang mga taga-Zion Christian Fellowship Baliwag that you will provide all their needs. The literal bread, the bread from the Word of God, the bread of fellowship, Panginoon, cell group, life groups, and even Jesus, the bread of life. Lord, today, it's our plea, it's our request. Sustain us. Provide this bread for all and each and every one of us. Today, Lord, saan pa bang kami pupunta, Lord? Wala na kaming alam na pupuntahan kundi kayo lang. Kayo lang ang pinagmumulan ng tinapay ng buhay na nagbibigay satisfaction sa amin. We trust in you. Day by day, daily. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabi ng palakpakan natin si Lord sa buhay po natin. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, Lift your voice, lift your hands to Jesus. ni minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. I want to sing this song.
Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Pwede ba nating palakpakan ang kabutihan, katapatan ng ating Diyos sa ating mga buhay? Thank you, Lord. Let's continue to praise and to sing this song. Higit sa aking kailangan, ni minsan na hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin bawat araw. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Sabay-sabay natin purihin si Lord. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Ko pong i-lead kayo sa ating communion. Sa umagang ito, ang tao ay hindi lamang po nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita ng ating Panginoon. Kung hindi mo pa natatanggap ang ating Diyos bilang iyong sariling Panginoon tagapagligtas, ito po ang pinaka-the best na pagkakataon. Mga kapatid, ang hawak ko ngayon ay simbolo ng katawan ni Jesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo 2,000 taon na nakakaraan. Siya'y nagpakasakit, ginawa niya ho ito para sa iyo at sa akin, upang hindi niya lang katagpuin ang iyong pangangailangan, pisikal, kundi tiyakin na makakasama ka niya doon sa langit. Now, if you made a prayer kanina, praying that Jesus will become your Savior and Lord and Master in your life, naniniwala po ako na nagkaroon ka ng isang magandang relasyon kay Jesus at buhay na walang hanggan. Ang Panginoon, nung gabi siya'y pinagkanulo, dumampo siya ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at nagwika, ito ang aking katawan na ibinibigay sa inyo. Sa tuwing kakainin nyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay nating kainin, mga kapatid ko sa Panginoon. Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, dumampot siya ng saro at nagwika. Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing inumin nyo ito bilang pag-alala sa akin, wika ni Jesus. Bilang magkakapatid sa Panginoon, sabay-sabay nating gawin. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon at ingatan, bantayan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Makakaupo na po tayo.